Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa una kong negosyong nalugi. Ito yung sari-sari store mga kanegosyo. Yan yung sari-sari store ko na malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City po yan mga kanegosyo. Mga kanegosyo, nung nagsisimula ako magnegosyo ng sari-sari store, bakit sari-sari store? Una, hindi ako marunong magluto, madali buksan. Tsaka ang purpose ko lang talaga noon matuto sa pagninegosyo. At galing ako sa corporate world, galing ako sa sales engineer po ako, sales engineer po ako mga kanegosyo. Ayun po yung tawag sa amin, pero hindi po ako talaga ako engineer. Kasi mga mechanical product po yung mga binebenta ko nung nagtatrabaho ako sa sales mga kanegosyo. Nung maganda naman yung sahod ko sa mundo ng sa corporate, pero gusto ko talaga habang bata pa ako mga kanegosyo, gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo kasi wala pa akong anak. Hanggang ngayon naman, wala pa akong asawa. Kumbaga, at least, bata pa lang ako, matututunan ako sa pagkalugi. Hindi ko pa alam yung focus in wine, hindi ko pa rin alam yung mga community na mayaman. Nagkataon mga kanegosyo, naging tambayan or meron akong problemang nasolusyonan. Kasi kapag college mga kanegosyo, kapag break time vacant ng college, iba kasi yung schedule niyan sa mga elementary tsaka high school. Ibig sabihin, kapag college ka na, ang vacant mo normally 3 hours, wala kang mga tatambayan. Ang break time mo 2 to 3 hours. So mahabang oras yung mga hinihintay ng mga estudyante kapag sa next subject nila. Yung iba pa nga minsan 5 hours, uuwi sila, ang layo ng bahay nila. So nagkataon mga kanegosyo, ginawa kong tambayan ng mga college student yan na naghihintay ng next subject nila. Kapag vacant nila, dyan sila tumatambay. At mahal ako magbenta mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. Normally sa sari-sari store, pare-pareho lang naman benta namin ng produkto namin. At dahil malupit yung serbisyo ko, kahit mahal ako ng 2 piso, mahal ako ng 5 piso, sa akin pa rin sila bumibili. Kasi malupit yung serbisyong nabibigay ko sa mga customer ko na college student, mga kanegosyo. At isa yon kaya lalong gumanda yung benta ko sa sari-sari store. Kumita ako niyan, ilang taon din ako kumita sa sari-sari store. Maganda yung kitaan ko niyan, may market. Ang hindi ko alam, yung focus in one. May mga customer na pahamak na dagdag ka ng ganito, dagdag ka ng ganyan. Ako naman si tanga, wala pa rin akong alam sa mundo ng pagninegosyo. Sige dagdag. Yung inventory ko magulo, yung cash flow ko magulo. Kahit malaki yung benta ko, napupunta lang din sa mga yung mga kita ko napupunta din sa mga produktong hindi fast moving. So, na-realize ko, sobrang importante pala ng focus in one sa mundo ng pagninegosyo. At hindi ko may scale up yung negosyo kong sari-sari store. Hindi ko siya ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Una kasi, hindi sa akin yung product. Hindi ako yung may-ari ng produkto. Reseller lang ako habang buhay sa sari-sari store mga kanegosyo. Hindi tulad ng mga kainan na ikaw yung may-ari ng recipe. Kahit pareho kayong parisan, consider pa rin na ikaw yung nag-create nun Sa sari-sari store kasi literal na ni-resell ko lang yung mga product na binebenta ko sa loob ng sari-sari store. Hindi sa akin yung brand tsaka yung product. At sobrang dali magbukas ng sari-sari store kaya hindi mo siya may scale up mga kanegosyo. Habang buhay ka lang na reseller sa sari-sari store. At never magiging grocery store ang sari-sari store kahit lumaki. Malaking sari-sari store pa rin po siya dahil magkaiba sila ng business model. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera
namili ka muna ng produkto at kikita ka kapag nabenta mo na yung produktong pinamili mo. Sa grocery store, babagsakan ka muna ni supplier, babayaran mo si supplier within 3 to 4 months. Yung pera nasa loob ng 3 buwan, pwede mong gamitin sa pampasahod ng tao mo, pambayad ng renta, mabilis na pagpapaikot ng pera. Pwede mong gamitin siya sa loob ng 3 buwan hanggang 4 na buwan. Platform business model ang grocery store, mga kanegosyo. Cash flow gaming. Kaya magkaiba sila ng business model, yung sari-sari store at grocery store, mga kanegosyo. At nung pandemic, kasi nga 2 years din na halos na online class yung mga school. Isa yung negosyo kong sari-sari store na nagsara. At siyempre, una kong negosyo yan, ang dami kong natutunan sa pagsasari-sari store ko na na-realize ko. Actually, mga pangatlong negosyo ko pa na natutunan yung focus in one eh. Kaya thankful pa rin ako sa una kong negosyong sari-sari store kasi marami akong learnings na natutunan. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan, hanapin ng community ng mayaman. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na to sa trabaho natin bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, type mo sa baba, sari-sari store. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Peace. Follow mo na rin ako sa Facebook at YouTube ko, bossjepoy.pastrana.tv.